naman natin ang latest mula sa Senado dahil si Secretary Ted Herbosa pinagre-resign ni Senator Alan Cayetano Laqueromel dahil sa tinawag niyang palpak. Palpak yung pamumuno mo, mag-resign ka na. Kung palpak talagang bakit ba pananatilihin pa sa pwesto? Kung yun palpak, ang sabi ni Senator Alan Cayetano. Alamin natin ang buong detalye, RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Elaine, paring Romel, marami sa mga programa sa Department of Health ang palpak dahil mismong ang kalihim ay palpak din. Ito ang binigyang din ni Senador Alan Peter Cayetano sa budget plenary debate sa 2026 budget ng Department of Health. Una sa kanyang pinagdiinan ay ang delayed at kulang na delivery ng mga bakuna kontra trangkaso o flu vaccine. Dumarating ang mga bakuna sa mga local government unit ay isang buwan na lang ay mag-i-expire na ang mga ito. Kaya't marami sa mga magulang ang ayaw ng pabakunaan ng kanilang mga anak. Samantalang ang mga pasyente na nagpupunta sa mga pribadong doktor ay 2 hanggang 4 na taon ng expiry ng kanilang mga bakuna. Harapan itong kinastigo si Secretary Teodoro Herbosa na puro pambobola ang ginagawa. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. Isang tanong lang, can you guarantee us in 2026 there will be no delays? Because if not, let's get a secretary who can. Ang dami natin pinag-uusapan dito, budget nyo, laki-laki. Tapos, yung on time lang yung bakuna. I think it's unacceptable that we do not have a hard answer here that hindi madidelay ang mga bakuna. We're not talking about all kinds of medicines and competing. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung routine na bakuna plus sa senior citizen na yung flu. Yung flu lang, hindi natin ma-solve yun. Binatikos din itong si Herbosa dahil pinabayaan nito at hindi nagkaroon ng update sa mga case rate sa mga ospital sa loob ng ilang taon. Nagdudulot ito ng kalituan sa mga pasyente sa billing o babayaran sa mga ordinaryong medical procedures. Hinamon nito si Herbosa na mag-resign kung siya ang gagawa ng survey at matatapos ang survey sa 106 na pong mga ospital sa loob lamang ng 1 linggo. Narito muli si Senador Alan Cayetano. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. So, Mr. President, we will meet tomorrow. And I will bring an IT expert. You bring the list of the 160 hospitals and all of this case rate. Okay? No, sir, hindi pwedeng tungo-tungo lang dito sa Senate. Seryoso tayong pinag-uusapan. Dahil hindi na kontento ang mga senador sa mga kasagutan ni Secretary Herbosa ay sinuspindi kagabi ang pagtalakay sa budget ng Department of Health. Ito si RH28 Raymond. Lakay Raymond. Yes. Lakay Raymond, ano tong hindi ko masyadong narinig yung sinabi ni Senator Alan Peter dun sa clip. Yung hamon niya magre-resign kapag ka nagawa niya daw in ano yung sorry hindi ano ko yung context ng context. Ano yung challenge niya? Hindi kasi di ba may ang problema sa Department of Health, kumbaga hindi updated yung case rate nila. Okay. Halimbawa sa isang medical procedure, halimbawa yung cesarean kapag nanganak. Diba parang ang sinasabi kasi ni Senator Alan, kumbaga ano yung halimbawa sa cesarean case, ano yung average na gasto sa bawat ospital? Okay. Halimbawa dito sa Metro Manila yung ganon, ano yung mga average na gastos. Hindi daw updated yung listahan nila sa Department of Health dahil hindi ginawa for the past several years. 160 hospitals yung pinag-uusapan dito. Ang sabi ni Senator Alan, I can do it in 1 week. Kung kaya kong gawin ng 1 week yun, mag-resign ka. Mag-resign ka. Ayun. Tumugon ng, sabi niya, kaya lang, napainom ng tubig. Bakit napainom ng tubig? Bigla yun. Parang ang sabi ni Secretary, yun yata ang pakiram. Baka mukhang napasubo ako rito kay Senator Cayetano. Pero bakit naman nga ganun? Hindi pala, di ba may pondo? Bakit hindi accounted yung gastos? Ang laki ng pondo. Ang laki ng pondo tapos hindi na-accounted yung lahat ng ginagastos. Paano yun?
Maraming problema at saka yun nga yung problema pa dyan na gaya nun yung flu vaccine na inireklamo, napakasimple sabi niya. Gaya ngayon, binigay na normally daw kasi ay maaga dapat ang delivery ng mga bakuna para may bakuna sa mga bata yung opening of classes pa lang, di ba? Kalimitan ginagawa yun opening of classes. Ang nangyayari, gaya ngayon, dumarating yung bakuna, halimbawa ngayon November na, patapos ng Nobyembre, yung expiry ng bakuna, December 31. So malapit na mag-expire. Oo, expired na yon, malapit na. Paano mo gagamitin yun in a span of 1 month? Yun ang, di ba, paring Romel, matagal nating napagkukwentuhan yan tungkol sa expiry na gamot dyan sa DOH. Sadyang yun ang binibili dahil mas malaki ang discount. Ang kickback doon. Akala ko discount eh. Hindi, malaki ang discount pero ang bili sa original price. Yun ang kwento nila dyan, yung mga taga DOH. Na kaya yun ang bibilhin, yung malapit na mag-expire. Halimbawa, kumbaga, bagsak presyo, 50% off, pero bibilhin at its original price. Yun ang naririnig nating kwento dyan sa Department of Health. Kasi nga, sabi nga ni Senator Alan, pupunta ka sa private doctor, halimbawa, yung mga may, kahit pa paano may pera, pupunta sa private doctor, yung expiry ng kanilang mga vaccine, 2 to 4 years. Ganun katagal. Expiry. Ganun katagal. Bakit yung DOH na bulto kung bumili, daang milyones ang pinag-uusapan, few months lang ay halos isang buwan na lang at mag-expired na. Pero ang halaga nun, bibili mo dun sa original price. Tapos yung sobra napunta sa bulsa. Kaya pala yung maintindihan natin na Elaine at paring Romel, yung laging towards the end of the year, ang daming na i-expire na gamot ang Department of Health. Samantalang, ang daming nangangailangan na hindi nakapag-avail. Yes, oo. Yun yung nagiging problema dyan. Kaya, ewan ko kung kailan mukhang tama si Senator Alan, talaga nang gagalaitin na kagabi. Kaya hindi pa na-approve hanggang natapos sila kanina madaling araw yung budget deliberation sa Department of Health ay hindi na-approve itong budget ng Department of Health. Baka ngayong araw babalik sila. Baka ilalagay ulit sila sa dulo dahil medyo malalaki yung mga budget na i-deliberate ngayong umaga ay ngayong araw dahil alauna ng hapon ng balik yung Office of the Vice President at ang budget ng Department of National Defense. Hindi pa sasalang din yung Department of Labor and Employment. Okay. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat paring Raymond. Actually,